Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 4:09 sa hapon. Gikan sa hulog balitaan sa PBS, Radio Pilipinas, Iloilo. Gintipon sa bugos na pwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sa napiktuhan na sektor, mga dalagpo nga balita diri sa Iloilo, kag ibang nga bahin sa Kabisayan nagkatundan. Mga balita nga natipon sa sulod sa nagligad nga 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Boss. Kagkaroon, yari ang inyo PBS News Team. Mayong hapon, ini ang Headliners Boss. Martes, Mayo 5, tuig 2026. Ining inyo tag balita, Joseph Paul Nobleza Tarosa. Kagkaroon sa mga pangulong dinalan. Isyon nga naga-question sa tax ordinance nga nagapatuman sa tax rate adjustment sa Iloilo City gidbasura sang Korte Suprema. Top 5 regional most wanted na dakpan sa pututan. City government all set na sa pagbukas ng cooling station sa Diversion Road kag General Luna. Kagkaroon sa detalye na sang aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. So, nagka-question sa tax ordinance nga nagapatuman sa tax rate adjustment sa Iloilo City ginbasura sang Korte Suprema. Detalye sang balita. Emiro Santiago. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginbasura sa Korte Suprema ang petisyon nga nag-question sa tax ordinance nga ginpasar sa Iloilo City Council nga nagapatuman sa tax rate adjustment sa real property tax. Sa gintagwa nga desisyon sa Korte Suprema lakip sa mga rason sa pag-dismiss ng petisyon amo ang wala pagsunod sa nagakaigong nga jurisdiction o hierarchy of courts. Kung sabihin, antes nga mag-file sa Korte Suprema, dapat anay nga mag-agi ini sa trial courts. Ilibot pa nga ginalakipan ini isang technical data sa proseso sa real property assessment. Napaslawan man ang mga petitioner nga ubuson ang tanan nga administrative remedies kaangay sang pag-file sang appeal, agad questionon ang tax ordinance sa Secretary of Justice antes magdiretso sa Korte Suprema. Ang petisyon ginfile sa Riverside Holdings Corporation kag Riverside Boardwalk Properties Incorporated nga iya sang pamilya Pison na nagapanag-iya sang masugat 30 kaduta sa syudad nga apektado sa pagpatuman sang adjustments sa real property tax. Bangod sa desisyon sang Korte Suprema, nagapabiling nga valid kag epektibo ang Tax Ordinance number 2023-226 na nagapatuman sang adjustments sa real property tax assessment sa Iloilo City. Para sa Bagong Pilipinas, Emiro Santiago, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nadakpan sa kapulisan ang top 5 most wanted persons sa Western Visayas sa Barangay Kawayan, Pototan, Iloilo. Ang sospek ginkalala nga si alias Totoy, 20 anyos, kag residente sang ninabitan nga lugar. Ang sospek nagapangtubang sang kaso nga statutory rape. Ang pagkarasto sa sospek ginpatigan sang Pototan Municipal Police Station kag Iloilo Police Provincial Office Special Operations Group Team 2. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. All set na ang Iloilo City Government sa pagbukas ng cooling station sa Diversion Road kag General Luna buwas nga adlaw Miyerkules. Sunod kay Engineer Neil Ravenna, environment friendly ang ilang gintukod nga cooling station sa Diversion Road. Sa karon ginatakod na lang nila solar panels, ginpay niya nga gindugangan nila ang solar panel sa Diversion Road agad ma-sustain sini ang operasyon sa cooling station sa sulod sang 6 ka oras. Magluwas sa solar panel, magagamit man sang eco board nga himo sa recycled plastic.
ang flooring sa cooling station sa Diversion Road. Makabigman, ini nga insulators sa init ganito kuman ng bulig agad mabuhina ng init sa sulod samtang nakatakod na ang aircon sa cooling station. Si General Luna, sunod kay Ravenna, gin-convert nilang wala ginagamit ng opisina sa kilid sang pumping station malapit sa Halandoni Bridge. Agad imuon nga cooling station. Kompleto na ini sa aircon, kang comfort room. Ang cooling stations bukas sa publiko nga lugmag pahuway din sa initan umpisa alas 10 sa aga, tubtob alas 4 sa hapon. May mga personnel gikan sa CHO, CSWDO sa kada cooling station agad magdumala kag mag-assess sa mga masulod sa cooling station. Sila mag-assist man sa mga katigulangan PWDs kaya naghanda nga magresponde sa tion sa emerhensya. Bukas ng duha ka cooling station sa Merkulas kag pagkatawgon nini nga cooling hub. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Arestado ang duha ka drug suspect sa ginpatigayon nga buy-bust operation sa Barangay Tabugon, Dingle, Iloilo. Ang mga suspect kilala nga sa alias Toto, Barangay Tanod, kag alias Nonoy nagatrabaho bilang welder. Nakuha sa mga suspect ang 140 grams ng shabu nga may standard drug price nga 952,000 pesos. Ang madinalagon nga operasyon ginpatigayon sa Police Drug Enforcement Team 2 Dingle Municipal Police Station kag Provincial Intelligence Unit. Kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o ng Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang pagatubangon sang mga suspect. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa ibang panaton nga balita, dole kag food delivery riders nagsapol og istorya ng mga programa sang ahensya kag posible assistance nga sarang ma-avail sa tunga sa nagataas nga presyo sang petroleum products. Detalye sang balita, Marian Grace Serenia. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Nagsapol ang Department of Labor and Employment o Condolo Regional Office System Food Delivery Riders agad istoryahan ang pinasa mga programa kag serbisyo sang ahensya kag ang mga posibleng nga mangin assistance sa tunga sa nagataas nga presyo sang petroleum products. Mismo si Delhi 6 Regional Director Sixto Rodriguez Jr. ang nagpakigsapol sa miyembro sang National Union of Food Delivery Riders, Iloilo Chapter Riders Sandro sang Mayo 5. Nag-request ang riders ang orientasyon sa mga programa kag serbisyo sang DOLE kag posibleng nga assistance nga sarang nila ma-avail bangod nga isang ila pa lang nga bulian sa apektado sa nagataas nga presyo sang petroleum products. Ginmadoan naman ni R.D. Rodriguez si Attorney George Ferrares, OIC Chief sa Technical Support and Services Division sa Delhi 6 nga i-monitor ang employment status ng delivery riders kaya mag-ubra sang rekomendasyon na gudmahagan ang epekto sang energy emergency sa palangabuhian kag ubra sa mga gig workers. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Hub ginlunsar sa Lambunaw. Detalye sang balita, JP Hermas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Hinunsar sining karulang sa Lambunaw Municipal Government Corporate Department of Trade and Industry kung DTI ang One Town One Product o Otop Hub sang Banwa. Ang Otop Hub nagapasundayag sa mga produkto sa Lambunaw kaangay sang homemade pastries, kag fermented foods, condiments, processed snack foods, organic oil, cacao products, panapton, kag mga handcrafted items. Sa karon, may 16 na ka micro, small and medium enterprises sa Lambunaw ang nagatanyag sa ilang mga produkto sa hub. Ini ang kinadumala sa negosyo center sa dalam sang DTI kag sang Local Economic Development and Investment Promotions Office o kung LEDEPO. Para kay Lambunaw Vice Mayor Alvin Lusaria, ang pagbukas ng Otop Hub pamatuod ka ang mga Lambunaw nun nagapabilin nga mabakod sa praksang global economic crisis. Nagpasalig man ini nga ang LGU padayon nga magaduso sa mga ordinansa nga makabulig sa mga MSMEs. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Dole Region 6 kin-launch ang Phase 2 sang High Visibility, High Impact Inspection sa BPO sector sa Iloilo. Detalye sang balita, Marian Grace Aranyata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Nag-launch ang second phase ng High Visibility, High Impact Inspection ng Department of Labor and Employment 6 sa BPO industry sa Iloilo. Una nga naghiwas ang workplace review sa Asorion kag Quirlon sa Iloilo City. Laking sa inspection ang labor standards, social security benefits kag kontribusyon sa mga empleyado sa bilisang pag-ibig, PhilHealth kag Occupational Safety and Health Center REU 6. Ginagawa ang safety kag health rules agon mapasiguro ang working environment sa mga empleyado.
Para sa Bagong Pilipinas, Mendris Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. RAFC Chair Stephen Santillan ginpahamtang nga former Regional Executive Director sa DA NIR. Detalye sang balita, JP Herman. Radyo Pilipinas Report. Impahamdang bilang former Regional Executive Director sa Department of Agriculture Negros Island Region ungkong DANIR sa Regional Agriculture and Fishery Council ungkong RAFC Chairperson Stephen Santillan ang iya pagpangalagad sa nasabit na posisyon ang magalawig sa bugos na bulan sang Mayo kadungan sa selebrasyon sang Farmers and Fisher Folks Month. Sunod sa DANIR, ang pagpungko ni Santillan sa katungdanan, isa ka importante nga tikang sa pagpabasog sang tingog kag partisipasyon sa mga manguma sa pagdumala kag pagpatuman sa mga programa pang-agrikultura sa rehiyon. Ginkilala naman ni DANIR Regional Executive Director Engineer Jose Albert Barogo ang importansya sa paghiusa kag aktibo nga pagpakigbahin sa mga manguma kag mga mangisda sa pagpuuswag sa sektor. Lebroan nga ang bulan sa Mayo ang gindeklara nga buwan ng mga magsaka at mangisda samto sa Presidential Proclamation No. 33 Series of 1989. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. DOST akla nagdulong sang science-based ayuda sa tunga sa nagapaday nga krisis sa gatong. Detalye sang balita, Hope Torres. Radyo Pilipinas Report. Sa tunga sang padayon nga energy emergency sa pusod, mas ginpabaskog pa sa Department of Science and Technology Aklan ang paggamit sang siyensya bilang salandigan sang komunidad pinaagi sa programa Amlig Sensya. Nagdulong ang DOST Aklan katuwang ang DOST Western Visayas ang bulig sa 25 kapamilya sa Barangay Belis, Boruanga, Aklan. Ang mga ayuda gindala sang opisina, mga produkto sang panalawsaw kaangay sang Nutri Cookies, kag rice munggo instant blend halin sa DOST Food and Nutrition Research Institute, kag ang ready-to-eat chicken arroz caldo halin sa DOST Industrial Technology Development Institute. Ang duha ka senior citizen kag duha ka Pantawid Pamilyang Pilipino Program beneficiaries nagbaton man sang bugas, delata kag iban pa nga kinahanglanon. Sunod sa DOST, ang Amlig Siyensya halin sa tinaga nga hiligaynon nga Amlig ukon care sa Ingles, kag siyensya ukon science nga nagatuyo nga sabton ang mga pagtilaw sa komunidad kaangay sang fuel crisis pinaagi sa mga science-based intervention. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Mga Pilipino nga pamatanon katuwang sa pagtukod sang digital future, nagtingob ang pila ka youth leader kay iban pa nga stakeholder para sa CTRL Plus Youth Shaping ASEAN's Digital Future nga ginuwat sa UP Diliman sining karon lang. Ang aktibidad ginpangunahan sang DSWD kaupo ng youth-led organization nga Tayo ang Taya. Kabahin ini sang ASEAN Public Consultations on Responsible Use of New Technologies and Digital Resilience nga nagatuy nga makuha ang opinyon sa mga pamatanon sa paghuman sa mga pulisa angot sa digitalization, artificial intelligence, digital resilience sa riyon. Sa isa ka video message, ginatagan punto ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang importante nga papel sang pamatanon sa moderno nga teknolohiya. Sunod sa Tiglikom, subong nga 2026 nakafocus sila sa pagsiguro nga mga pamatanon ang handa nga magpakigbahin sa worldwide digital economy, samtang ginaduso ang etikal kag responsable nga paggamit sang teknolohiya. Dugang pa niya mga suhestyon sang pamatanon ang magasabi nga giya para sa ASEAN Community Version 2045 nga nagapati ang isa ka digitally empowered nga komunidad ang liabi sa pagpabakod sa mga pamilya sa ASEAN. Ginpatag naman ni Undersecretary Adonis Sulit sa DSWD Policy and Planning Group ang importansya sang pagpakigbahin sa mga pamatanon sa socio-cultural pillar sang ASEAN. Radyo Pilipinas News. 171 ka kabataan nga lalaki sa Pasay City naka-avail sang libre nga circumcision. Detalye sang balita, Marian Grace Serenian. Radyo Pilipinas Report.
Naka-avail sa libre ng circumcision kag post-operative medicines ang 171 kakabataan nga lalaki sa syudad sang Pasig. Ang 101 kakabataan gikan sa Barangay Nueva Union ang nag-avail sa serbisyo nga ginaorganisa sang SK Council of Barangay Nueva Union kauban ng Asian Medical Students Association sa West Visayas State University kag Nueva Union Elementary School. Naglabot naman sa 70 kakabataan gikan sa Barangay Poblasyon Ilawod ang nakabenepisyo sa circumcision program na ginpamunahan sang SK Council of Poblasyon, kaupod ang Order of Asclepius, West Visayas State University College of Medicine. Nagpabot siya sa ilang pagsuporta sa City Mayor Stephen Palmares, City Councilor Judy Palmares, na chairperson sa Committee on Health, kag ang Pasig City Primary Health Care Facility sa inisyatibo sa mga Sangguniang Kabataan Council, kaupod ang mga partner organization sa pagdala sang accessible na serbisyo sa ikaayong lawas sa mga pamatanon. Para sa Bagong Pilipinas, Juan Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Bagong multi-purpose hall sang IBPO ginbuksan. Detalye sang balita, Hope Torres. Radyo Pilipinas Report. Nang gininaugurahan ng bago nga multipurpose hall sa Iloilo Provincial Police Office sa Camp Francisco Sumagaysay Senior sa Santa Barbara, Iloilo. Ginpangunahan ng Police Brigadier General Josefino Ligan, Regional Director sa Police Regional Office 6, Governor Arturo Defensor Jr., kag Police Colonel Bayani Razalan, Provincial Director sa IPPO, ang inaugurasyon sa bago nga pasilidad. Ang multipurpose hall magasilbi nga lugar para sa mga sinapol kag iban pa nga aktibidad sang kapulisan. Magluwas diri, kinalauman man nga mapabaskog sang pasilidad ang kolaborasyon sang IPPO kag gobyerno lokal. Ginpondohan ang hall sang Iloilo Provincial Government kag mga katuwang nga organisasyon. Ginpunto sang PRO 6 nga labaw pa sa edipisyo ang pasilidad kundi isa katikang para sa profesional, madasig kag makataw nga serbisyo sa mga Ilonggo. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Nagpatigayon sang Memorandum of Agreement signing ang Philippine Coast Guard Western Visayas kag DYLL Radio Pilipinas para sa paglunsar sang PCG Eye Care, serbisyong may tagipusoon radio program. Ang MOA signing, ginpangunahan ng PCG Western Visayas District Commander Commodore Ludovico Librilla kag DYLL Radio Pilipinas Iloilo Acting Station Manager Elena C. Pabiona. Katuyuan sang PCG Western Visayas nga mapabaskog ang information dissemination kag awareness ng publiko natuloy sa ilang mga programa kag serbisyo. Paagi sa sining radio program, magatag ang PCG sa mga updates, public service announcements, kag mga programa nga nakitutok sa maritime safety, disaster preparedness, kag weather updates. Mabatian kada Miyerkules alas 5 sang hapon tutuloy sa isang gabi ang PCG Eye Care, serbisyong may tagipusoon sa Radyo Pilipinas, Iloilo. Radyo Pilipinas News. Nakamonitor sang mahinay nga paghulag sang duta ang DOST Fibog sa probinsya sang Iloilo, Martes sang aga Mayo 5, 2026. Sunday sa Earthquake Information Number 1, sentro sang magnitude 2.8 nga linog ang banwa sang Lambunaw. Ang linog may kadalumon nga 7 kilometros. Wala naman sang imay ginalauman nga aftershock sa nagluntad nga linog. Radyo Pilipinas News. Duha ka sunod-sunod nga pagbugas ang abo na balhag sa kanlaon. Detalye sang balita, Hope Torres Sante. Radyo Pilipinas Report. Sunod nga ash emission ang nabalhag sa Bulkang Katnaon Martes ang aga, Mayo 5. Sunod sa DOST Fivox ang una nga pagbugas ang abo nabalhag alas 5:32 sang aga kag nasundan pa sang isa ka pagbugas alas 6:01 sang aga. Naglabot naman sa 800 meters saling sa baba sang bulkan ang kataason sang abo nga ginbuka sang Kanlaon. Nagapabili naman sa alert level 2 ang Kanlaon sa Negros. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Philippine Standard Time, alas 4:28 sa hapon. Kagamihan tuman natipon nga balita sang PBS Radio Pilipinas Iloilo News Team.
Martes, Mayo 5, tuig 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radio Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.